Boko, boko. Sa mga taong gustong magpalamig at uhaw dahil sa init, laging nariyan ang bukuhan ni Kuya Juanito na nakapwesto sa gilid ng daan na kanilang binabanggit. Sabi nila, itong bukuhan na ito ay sikat lalo na sa mga pasahero at driver dahil masarap at nakakatanggal ng pagod mula sa init ng panahon. Alam naman nating lahat na ang palamig na buko ay isa sa mga paborito nating mga Pilipino lalo na kapag mainit ang panahon. Dito sa Bamban, itong bukuhan ni Kuya Juanito ang puntahan kapag gusto mong matikman ang matamis at malamig na palamig. Kaya naman, sinadya naming puntahan ang sinasabing masarap na bukuhan upang matikman kung totoo ang balita sa bayan. Itong bukuhan ni Kuya Juanito ay matatagpuan sa Barangay Anupoy, Bamban, Tarlac. Itong bukuhan ay nakaharap sa daan para madaling makita ng mga pasahero at namamasada. Tara na't samahan niyo kaming pumunta sa bukuhan ni Kuya Juanito para makita ang kanyang pamamalakad sa kanyang tindahan. So, kuya, ano pong pangalan? Juanito Gonzalez, Ito Gonzales po. Ilang taon na po kayo? 30. 30. Kailan nyo po naisip na magtayo ng business nyo? 4 years na po yun. 4 years. 4 years na daw yung business si kuya. Bakit dito po kayo naisipang magtayo ng buko station? Mas maganda po dito ay sa harap ng highway po yun. Ganda po. Eh, masarap daw ng highway kasi marami kasing traffic. Opo, opo. Anong oras po kayo nagsisimulang magbenta? 7:30 o 8. 7. Tapos hanggang anong oras po kayo nagsasimula? 5 p.m. May natitira pa po ba sa mga Konti lang po. na lang? So, successful yung business ni kuya. Ano po yung pinakamahirap tungkol sa business nyo or sa buko business? Wala naman po mahirap dito. Okay, So, medyo okay naman yung boko, magano ng bokon. So kung baga kuya, sanayan lang. Sanay. Ano po yung pinaka-importante pagdating sa buko business o sa pagbebenta ng buko? Araw-araw fresh. So yung tinda ni kuya, dapat palagi daw fresh palagi. Tapos, sa tingin nyo kuya, anong meron sa inyo? Bakit mas bumibili sa inyo yung mga tao kaysa sa mga ibang buko juice station dito sa Bamban? Ano lang po yung depende lang po sa timpla po sa ano lang. Depende lang po yun. Kung ano po. Sa tinda. Naniniwala si Kuya Juanito na ang sikreto sa masarap na buko ay ang sa timpla at kalidad ng binibiling buko. May sariling timpla si Kuya Juanito sa paggawa ng kanyang buko na nagiging patok sa masa. Ngayon naman, tanungin natin si Kuya Juanito sa kanyang mga sikreto pagdating sa pagbubuko. At ako naman ngayon, si Aaron De Castro. Ako naman ang magtatanong kay Kuya. Okay, so Kuya, unang tanong natin. May mga customer na po ba kayo na halimbawa parang nagmamadali o kaya hindi maganda yung ugali, Kuya? Meron na po. Oo po, meron po. Paano mo sila, Kuya, parang pinapakitunguhan? Nilapabilis ko na po para maaalis na sila. Hindi naman po ba kayo parang naiinisin, Kuya? Hindi naman po. Alam ko naman po may kailangan sila pupuntahan o ano. O, Kuya, yan. Kuya, paano mo inaalagaan ang kalidad ng iyong mga produktong buko? O paano anong timpla ko ngayong umaga, ganun din hapon. Bukas, Kuya. May supplier po ba kayo? Opo. At Kuya, sa isang linggo, gaano kadalas mag-deliver ng buko dito? Sa isang linggo po, 2 pieces po. Usually, Kuya, mga ilang peraso yung mga dinedeliver na buko? Yung kahapon, 370, yung nakaraan, 290. Paano po kayo nakikisama sa mga customer ninyo? Magkwentuhan muna po kayo para maano sila sa mga buko natin.
meron na po ba kayong para nagiging suki o kaya kaibigan? Marami po. Paano mo ginagawa ang iyong negosyo ng tapat at malinis? Ano muna po linisan mo muna yung mga lalagyan niya. Maglilinis lahat ng ano. Ayun kuya, yung lalagyanan ng buko. Paano mo hinaharap ang mga hamon sa iyong negosyo? Tulad ng pagtaas ng presyo ng mga sangkap o kalamidad. Kasi di ba kuya, parang lately tumataas yung mga presyo. Paano po yung ginagawa nyo kapag ganun? Kung ano namin po, kung mataas yung mga presyo ng sangkap mo po, ganun din pataas din yung buko namin. Tumataas din kuya. Anong pag-uugali ang kailangan mong ipakita sa iyong mga customer? Wala naman, medyo ka na lang. Magpabait ko sa kanila. Paano mo sinusuri ang kalidad ng iyong mga binibenta? Paano mo kuya nasisigurado na fresh pa siya? Okay, ano? Medyo ito may laman po ito. Pang buko salad ko. Ito pang buko juice. Kaya ito po. Anong tunog yun kuya kapag ganyan? Yan ang yun, manipis yung laman niya. Sabihin kuya madaming sabaw yung ganon. Madaming sabaw. Ito kuya. Yun yung madaming laman. Ito, madami, makapal yung laman na po. Yeah. Ayun. Ayun kuya, at salamat po. Okay. Ngayon naman, panoorin natin si Kuya Juanito kung paano siya namamalakad sa kanyang bukuhan. Una, titignan muna ni Kuya Juanito ang mga buko na kanyang gagamitin at pagkatapos ay kukunin ang sabaw ng buko. Susunod naman ay ang pagkayod niya sa laman upang maihalo na sa sabaw ng buko. Pagkatapos naman yan, ay kanya nang titimplahan para mabenta na sa kanyang mga soaking driver. Narito ang ilan sa mga suking binabalik-balikan si Kuya Juanito noong araw na iyon. Sino ba naman ang hindi babalikan ng kanyang binibentang buko na matamis, masarap at nakakapantawid ng init na nararamdaman? Naniniwala kasi si Kuya Juanito na dapat maging mapagpatuloy at mabait sa mga bumibili para sila ay balikan pang muli. Ito ang sikreto ni Kuya kaya umabot sila ng 4 na taon sa pagbebenta nito. Ngayon naman, susubukan namin ang mga ginagawang proseso ni Kuya Juanito sa paggawa ng kanyang espesyal na buko. Sa una, titingin muna kami ng buko na aming gagamitin. Sa mga puntong iyan, tinulungan na kami ni Kuya Juanito dahil hindi namin alam ang pipiliin sa dami ng mga pagpipili ang buko. Sunod naman, susubukan naming balatan ng buko upang makuha ang sabaw nito.
First buko. Katapos nito, ay tatanggalan namin siya ng laman para maihalo sa sabaw. Masarap ba? Yummy! Sa sobrang sarap ng ginawa naming inumin, nakitikim na rin ang iba naming kasama at bumili na rin sila kay Kuya Juanito. Anong masasabi nyo? Masarap din, masarap. Refreshing. Yeah. Wow! Anong masasabi nyo sa buko? Masarap. Fresh talaga. Mas fresh pa sa'yo. Parang walang sugar, no? Pero masarap. Sa sobrang sarap ng buko juice ni Kuya Juanito, napabili ulit ang aming mga kasama. Nico, anong masasabi mo sa naranasan mo kanina sa pagbubuko? Yung na-experience ko kanina, ina-expect ko madali lang siya. Yung pagbubuko, yung magbubukas ka lang ng buko, titimplahan mo, tapos bebenta mo, tapos kikita ka na. Yun pala, ang hirap kasi kanina trinay ko magbukas ng buko. Nahirapan ako kasi dun pa lang pala, may risk na siya. Habang binubuksan ko, natatakot ako kasi akala ko mapuputol ko yung finger ko or gano'n, madidiscrash ako. Pero ganun. Nahirapan ako. Tapos katulad pala siya ng buhay, yung pagbubukas ng buko, na halintulad ko siya. Kasi habang binubuksan ko, nahirapan ako. Tapos nung nabuksan ko na siya, meron siyang reward. Yung malamnam-nam, pati matamis na laman ng buko, pati yung buko juice. Kagaya nga sa buhay, kailangan mo munang mahirapan para makuha yung success na gusto natin, hinahangad natin lahat. So yun yung natutunan ko sa buhay bukuhan. Yun lang. Hindi madali ang pagbubuko sapagkat napakaraming proseso ang ginagawa. Pero sabi nga nila, magiging matamis rin ang lahat sa huli basta't merong sipag at tiyaga. Ang mga taong kagaya ni Kuya Juanito ay mananatiling huwaran para sa amin matapos naming naranasan ang buhay ng isang magbubuko. Ang dami naming napulot ng mga aral tulad ng pagiging masipag, matyaga at mapagmatuloy na magagamit namin sa araw-araw na buhay. Natutunan namin na malayo pala ang mararating basta't maayos ang pakikitungo natin sa kapwa. Turo nga ni Kuya Juanito, dapat magkaroon tayo ng utang na loob sa mga taong tumutulong o bumibili sa atin sapagkat ibabalik pa nila ito ng mas malaki. Importanteng tandaan natin na sa kahit anong tagumpay, hindi lang tayo ang gumagawa noon, kundi marami pang tao ang tumutulong sa atin para maabot iyong inaasam nating pangarap. Kaya naman, sana suportahan natin ang mga maliliit na tindahan tulad ng kay Kuya Juanito sapagkat ang mga taong ito ang nagbibigay inspirasyon para mas paghusayan pa at mas maging marangal na mamamayan.